I wonder what happened to her mom. Pero makalaking tanong pa rin sa akin kung bakit pa siya nandito at anong dahilan niya para pakasalan ako. Who are you, Hailey? Sino ka ba talaga? Leon's perspective. Stretching my arms up the sky, I felt the pain in my hand. Sobrang dami ng nainom ko kagabi. Hindi sana ako lalabas but I have to meet someone. At bigla naman nagkatuwa at uminom kami ng barkada ko with Sian's ex. How is Sian? Tanong ng ex niya sa akin at malungkot naman akong tumingin sa kanya. Ngumiti ako para naman di niya dama ang lungkot. Still the same? I responded, and although she was smiling in front of me, I could see her agony. Pareho lang naman kami ng nararamdaman, pero kahit naman pagkasiyan ko ang nangyari, it is too late now. He still can't forgive us, right? She softly asked, and I nodded my head as a response to her question. I am sorry for dragging you into this mess. Malungkot niyang sinabi pero hinila ko siya sa balikat. I embraced her to comfort her. It's all right. It's not your fault, but the both of us, sabi ko. I sighed, remembering how hard for her is everything. I knew she felt guilty, but I understood her reason. Paglabas ko ng kwarto, nagulat ako sa mabangong amoy ng langhap ko. Napatingin ako sa paligid na napakalinis at napakakindab. Nagtaas kilay naman ako dahil sa pagtataka. Akala ko pa lasing pa ako dahil mukhang may tama pa ata ako. Pero na mahagilap na mata ko si Sian, tila nantuliro na ako. May mga hawak kasi siyang spray at walis na inaayos niya sa lagayan nito. Siyang nagdinis? Napakurap pa ako na ilang beses dahil akala ko na mamalikmata lamang ako. Pero nang lingonin niya ako at bigyan ako ng masamang tingin, alam ko na, totoo ang nakikita ko. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko sa relasyon namin magpinsan. Di naman kami ganito dati. Matapos niya akong tingnan na masama, lumabas na siya at siya namang pagdating ng mga katulong galing sa kanilang silid. At tulad sa naging reaksyon ng ekspresyon ng mukha ko kanina, yun din ang nakita ko sa bawat mukha nila. Sir, mukhang naglinis ka ata. Ang kintab yata ng sahig at ang dulas pa. Agad na sabi ni Ate Cora at napailing naman ako. Ha? Oo nga po sir. Bakit po hindi nyo na lang kami ginising at kami na lang po ang nagpakintab nito? Nakakahiya naman po sa inyo. Sabi naman ni Ate Edna at bigla ako natawa sa mga pinagsasabi nila. It's not me, it's Sian. He is the one who cleaned everything. I saw him. Paliwanag ko at agad nagulat ang tatlo. Nagtinginan sa isa't isa at sabay silang lahat na lumingon sa akin. Si Sir Sian po, sir ang naglinis? Sabay-sabay nilang tinanong na para mga triplets. Napangiti naman ako at tumango. Talaga po ba, sir? Hindi po kayo nagbibiro? Tanong ni Ate Rowena. Oo nga po. Nakita ko nga siya kanina. It's the truth. Sabi ko at nagbulungan ang tatlo. Ang mga ito talaga para mga triplets kung magsasama-sama at magkwentuhan. Hindi pwedeng hindi alam ng isa. Naku, baka naman po nairita si sir sa itsura ng paligid. Tingnan mo naman sir, mas masahol pa siya sa amin at pakintab pa ang mga tiles. Sabi ni Ate Cora. Nakakahiya tuloy, parang siya pa tong naging katulong. Sagot naman ng isa pa. Natatawa na lamang ako sa kanilang tatlo pero hindi ko pa rin maiwasan magtaka. It is so odd of him. I wonder what he's been up to. At saka pwede namang iutos kapag nagising ng mga katulong dito. O siya, tama ng chismisan dyan, sabi ko. Opo sir, agad naman nilang sagot. Oo nga po pala sir, si Ma'am Hailey po hindi pa rin po kumakain simula kagabi, sabi ni Ate Cora at bigla ako napatingin sa kanya. What? Buong araw na siyang hindi kumakain, hindi nyo ba nasuyo kagabi? Yumuko naman silang tatlo at umiling. Napabuntong hininga ko at labis ang pag-aaral ako para kay Hailey. Magkakasakit siya sa ginagawa niya. Napasimangot ako at naalala ko, mahilig nga pala siya ng kape kaya naman nagbabaka sakali ako na baka masuyo ko siyang kumain kapag niyaya ko siya magkape. Narinig ko pa ang sigaw ni Sian mula sa labas at nakasakay siya kay Serpent, isa sa mga kabayo namin. Akala ko si Alice ang kasama niya maglibot pero mukhang pinagpahinga niya na muna ito. Pero kung kanina'y namamangha ako sa ginawa niyang paglinis, naglaho naman yun agad nang dahil kay Hailey. Alam ko na pilitan lang siyang pakasalan si Hailey, but he should at least care for his wife. Kahit bilang isang tao lang. Gusto niya bang mamatay sa gutom si Hailey? Paano na po yan, sir? Sabi ni Ate Edna. Don't worry, just have your breakfast. Ako nang bahala kay Hailey, sabi ko. Hindi naman na sila umimik at hinayaan na lamang nila ako. Mukhang nagtataka pa yata sila dahil imbes na pagkain na dalhin ko ay kape. Tanging hiling ko na lamang gumana itong kape. Nilagay ko na ang kape naming dalawa sa isang food tray at umakyat na sa kwarto niya. Pagkarating ko naman sa tapat ng pintuan niya, sinubukan ko itong katukin
pero walang sumasagot. Kaya nagbaka sa kanila lang ikyot ang doorknob at nagulat naman ako dahil bukas ang pinto. Dahan-dahan kong nilapitan si Hailey na nakatulog pa ata o ayaw lang bumangon, pero tulog pala siya na lapitan ko. Pinagpapawisan siya kaya naman agad kong ibinaba ang kape namin sa lamesang nasa gilid ng mesa para suruin ko nilalagnat pa siya. Buti naman, mahinang bulong ko na ma-check kung wala naman siyang sakit. Babangunin ko na sana siya pero nang tumapat ang mata ko sa labi niya, biglang ko anong flashback ang pinakita sa akin ng isipan ko. Ramdam ko nagiinit ang pisngi ko. Di ko alam paano ko ipapaliwanag kay Hailey kung anong nangyari kagabi. Kaya naman naudlot ang desisyon kong yayain siya magkape. Habang pababa ako ng hagdan, dinig ko naman sina Ate Rowena na nag-uusap. Hay nako, baka naman gusto niyang suyuin siya ni Sir Sian, kaya ganyang ayaw ng bumaba kahit mamatay na sa gutom. Boses ni Ate Edna ang narinig ko. Di ako makapaniwala sa pinag-uusapan nila. Siguro ganun ata talaga kapag gold digger ka. Nako, kung kapatid ko siya matagal ko na siyang sinabunutan. Kaya naman pala duda ako sa kinikilo si Sir Sian pagdating sa kanya eh. Sagot naman ng isa. Oo nga, bakit hindi natin yung nahalata agad? Akala ko dati kaya hindi niya sinasabayin kumain si ma'am. Eh dahil busy siya sa trabaho, yun naman pala ayaw niyang nakikita. Bulong naman ng isa. I cannot handle them anymore. Clearing my throat out loud, I cut them off. Ganyan na ba talaga kayong manghusga? Hindi niyo pa alam ang katotohanan kung ano lang sinasabi ninyo. Parang kahapon lang ang saya niyo siyang kasama. Ganyan na ba talaga kapag may narinig kayong mali sa isang tao? Nakakalimutan niyo na ang mabuting ginawa niya sa inyo. Seryoso kong sinabi. Tikom na tikom naman ang mga bibig nila at hiyang-hiyapang yumuko. Patawad po sir, sabi ni Ate Edna. Hindi dapat kayo sa akin humingi ng tawad kundi kay Hailey. Malamig kong sagot, mukhang takot na takot ang mga mukha nila. Opo sir, pasensya na po. Paghingi nilang tatlo ng tawad. Just do your things, sabi ko at iniwan na sila. Mukha sila mga batang pinagalitan ng kanilang mga magulang. I admit, I'm also wondering everything about Hailey and how did my uncle force them to get married and why. I myself is curious but I don't want to judge Hailey. Although it's only a few days since I met her, I knew that she's not that kind of woman. I hope so. Ma'am Hailey, Ma'am Hailey. Nagising ako nang biglang may narinig ako nagsasalita. Pagkabangon ko'y nakita ko si Ate Cora, kaya agad naman akong bumangon. Ate Cora, bakit po? Mahina akong tugon at naupo sa kama. Pero bigla ako napatingin sa kawalan. Takang-taka ako nag-iisip na maalala kong hindi ako umakyat dito kanina para matulog. Kaya hindi ko alam kung paano ba ako napadpad dito sa loob ng kwarto ko. Ate Cora, sino pong... Hindi ko na natuloy ang itatanong ko dahil bigla nagsalita si Ate Cora. Ma'am Hailey, pasensya na po kung pinag-isipan namin kayo ng masama. Hindi pa po namin kayo nakikitang bumababa kaya umakyat na po kami. Nahihiyang sabi nito. Di ko inaasahan at sasabihin niyo ni Ate Cora. Ngumiti naman ako sa kanya. Pero hindi ko alam. Masaya naman ako. Pero hindi ko pa rin maalis ang sakit na nararamdaman ko. Pilit akong ngumiti kahit sinusubukan pa rin ang puso kong maghilom. Di naman ganun kadali. Naku, ayos lang naman po at saka po kami. Sino pong kasama niyo, Ate Cora? Sabi ko at tandaan niyang tinuro si na Ate Edna at Ate Rowena na nasa labas ng pintuan. Nakasilip at nahiyang pumasok. Sorry Ma'am Hailey, nagluto po pala kami ng pagkain para po sa inyo. Sana po mapatawad niyo kami sa mga nagawa namin. Sabi ng dalawa at lumapit sa akin. Bigla akong natahimik pero ramdam kong uminit ang mata ko dahil naluluha ako. Agad ko silang niyakap at naluha. Ma'am, umiiyak ka po ba? Talong ng tatlo at agad kong pinunasan ng luha ko. Pasensya na, masaya lang ako. At saka bakit bumalik na naman kayo sa pagtawag sa akin ng ma'am? Sabi ko at natatawa naman sila. Mrs. Hailey, kung ayos lang po baka pwede naming malaman kung bakit niyo po pinakasalan si Sir Sian? Biglang tanong ni Ate Edna. Siniko naman siya ni Ate Rowena at Ate Edna. Pasensya na po, agad niyang sabi. Gusto ko man sabihin na nga ako kay Sir Charlie na wag ilalabas ang tungkol dito at isa pa, ayoko ring maalala kung gaano kasakit ang nagawa ng amain ko sa akin kaya ngumiti ako sa kanila. Pasensya na pero mahabang kwento. Sabi ko at masaya naman ako dahil naintindihan nilang ayokong pag-usapan. Naging mahaba naging pag-uusap naming apat at natutuwa ako dahil ayos na ulit kaming lahat. Pagkatapos namin mag-usap at magtapos kong kainin ang inihanda nila sa aking peace offering, bumaba na kami. Pagkababa nakita ko si Leo na may kausap na lalaking nakasombrero na gawa sa dahon ng pandan. Isa siya sa mga trabahador dito. Mukhang may binibilin si Leon at bigla naman akong umiwas ng tingin nang tubingin siya sa direksyon namin.
Di pa rin kasi ako makaget over sa nangyari kagabi. Matapos kong iligpit ang pinagkainan ko, nagpaalam ako kay na Ate Edna. Nalalabas na muna ako para magpahangin at hinayaan naman nila ako. Mukhang abala ang lahat. Kitang-kita ko sila nagpapabalik-balik sa mga hayop at iba pa. Pero ramdam ko rin ang kakaibang tingin nila sa akin kapag napapansin nila ako. Hailey, relax ka lang. Pilit kong kinakalmang sarili ko. Naalala ko kasi si Mama. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na huwag ako magpapadala sa sinasabi ng iba. Madalas kasi ako matukso ng bata ako dahil nga mahirap lamang kami. Madalas kasi napapaya ako sa mga bayarin sa school kapag inaanunsyo ng guro namin kung sino pang di nagbabayad ng mga projects or sa PTA sa school noon. Lagi kasi pangalan ko nababanggit at minsan di ko pa mabili ang PE uniform namin. Pilit akong ngumiti sa kabila ng lahat. Hailey, bigla ako napaningon na marinig kong boses ni Leon. Hindi ko alam kung lalayuan ko ba siya o kakausapin, pero sa palagay ko hindi naman ako makakalayo. Tanging sambit ko at dahan-dahan siya naglakad papalapit sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi niya. Tungkol saan? Tanong ko pero mukhang alam ko na kung ano iyon. Sigurado ako na alala niya ang nangyari kagabi. Tungkol kagabi. Bulong niya at di siya makatingin ng diretso sa akin. Ganon din naman ako. Ang awkward kasi pag-usapan niyon. Tungkol kagabi? About the kiss. Sabi niya at agad naman ako napatingin sa paligid. Baka may makarinig. Leon, pwede bang sa iba na lang natin araw pag-usapan? Baka kasi may makarinig pa ng iba at saka isipin nila na... Sabi ko, gusto ko rin naman ayusin at pag-usapan namin yun para maging maayos kaming dalawa. Di kasi ako sanay na hindi komportable kay Leon at baka mapansin pa kami na Ate Edna. Agad naman pumayag si Leon at niyaya niya ako maglakad. Aba nag-uusap. Patawad, lasing ako kagabi at hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nakayokong sabi niya at gumiti ako kay Leon. Naku, ayos lang Leon. Alam ko naman di mo sinasadya, nagulat lamang din ako. Pero sana kalimutan na natin yon. Sabi ko at gumiti siya sa akin na sabihin ko iyon. Hanggang ngayon natutuwa talaga ako sa dimples niya. Salamat, pasensya na talaga. Pangako hindi na mauulit. Sabi niya at may pa-cross the heart pa siyang nalalaman na para bang isang bata. Ayos lang, ano ka ba? At saka nagpapasalamat ako dahil ikaw daw kumausap kina Ate Edna. Sabi ko at nagulat naman siya. Napakamot pa ito sa ulo dahil di daw niya inaasahan na sasabihin pa ni na Ate Edna ang tungkol doon. Friends? Biglang abot niya sa kamay niya at nakipagkamay naman ako. Friends? Ngiti ko sa kanya. Mabilis kami nagkasundo ni Leon. Siya talaga ang tipo ng taong makakagaan mo ng loob. Bukod sa lagi siya nakangiti, napakabait niya talaga. Nilibot niya muna ako sa paligid ng ranch na ito. Nakakatawa kasi itinuturo niya sa akin kung ano mga ginagawa nila dito. Puro panlalaki mga trabaho kaya naman napakarami ng kalalakihan sa paligid. Natutuwa ako kay Leon dahil para sa akin, siya lang ata ang di nag-iisip na masama tungkol sa akin. Leon? Sabi ko. At huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Yup, salamat ha, sabi ko. At nagtataka naman siyang nagtaas ng kilay. Salamat? Tungkol saan? Salamat kasi lagi ka nandyan at hindi mo ako pinag-iisipan ng masama, sabi ko. Ngumiti siya sa akin. Wala yon. Alam ko naman na hindi ka masamang tao. Ayoko nang alamin kung ano nangyari dahil alam kong hindi mo rin sasabihin. Pero kung kailangan mo man ng kausap, nandito lamang ako. At kung handa kang pag-usapan, handa din ako makinig, sabi niya. Tumango naman ako. Simula nung naging magkaibigan kami ni Leon, sa kanya ko rin nalaman na lumipat lang pala ako ng kwarto sa Sian. Kala ko umalis siya at tumira na dun sa babaeng nabuntis niya. Anyway, gusto mo bang matutong magpatakbo ng kabayo? Sabi naman ito at bigla naman ako napangiti ng sobra. Hawak-hawak niya ang kamay ko. Sian's perspective. Abala ako sa pagpapakain ng mga kabayo. Natapos ko nang pakainin ang ibang tupa, kaya naman naisipan ko ipagpatuloy dito sa mga kabayo. Matapos nun, sililip ko si Alice. Sinuri ko kung ayos lang ba siya. Nasabi kasi sa akin ni KB na medyo hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Doing okay, Alice? Tanong ko sa kanya, tinapos ang ulo niya, tsaka pumasok sa loob ng cage niya na may marinig ako nag-uusap ng mga kababaihan. Nang marinig kong pinag-uusapan nila, agad naman ako nagtago sa likuran ni Alice. Oy, nakita niyo ba si Sir Leon at yung asawa ni Sir Sian?
sabi ng isang babae. Si Ma'am Hailey ba? Sagot naman ng isa. Oo, magkasama daw sila ngayon. Nag-aaral daw ata si Ma'am Magkabayo. Ano naman ngayon, Nina? Sabi kasi ni Tonya, nakita niya sila habang papunta dito sa ranch. Ang sweet daw tingnan ng dalawa. Para mag-asawa daw kung maghagikikan. Talaga ba? Ikaw baka naman chismis lang yan. Totoo nga. Di ba may usap-usapan, gold digger daw si Ma'am Hailey? I heard the other girls hissed and I'm still hearing behind Alice. Shh, wag ka maingay. Mamaya may makarinig sa'yo. Kita mong walang tao. So ayun nga, baka naman dahil hindi magawang akitin itong si Ma'am sa Sir Sian, si Sir Leon na lang ang bibiktimahin niya, sabi nito. Nalaki ang mga mata ko na marinig ko ang mga pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung ano pang iisipin. Oo nga Si Sir Sian ayaw na ayaw kay Ma'am Hailey. Lumipat na nga raw siya ng kwarto Grabe, ang lakas naman ng loob ni Ma'am Hailey na isunod si Sir Leon. Kapal na mukha. Sinabi mo pa. Hoy, kanina ko pa kayo hinahanap. Tulungan niyo nga ako sa mga bibe. Sigaw ni Mang Steve na narinig ko at agad tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako. At sinuri ni Alice pero biglang sumisingit sa isipan ko ang mga pinag-usapan ng mga yun kanina. Pinilit ko mang alisin ay sumisingit pa rin sa ito sa isipan ko. At ewan ko ba pero kinuha ko muna ibang kabayo dahil nga may dinaramdam si Alice. Noong una, mabilis ang patakbo ko pero bigla ko itong binagalan nang malapit na ako sa lugar kung saan kami nagkarera ni Leon dati. Para hindi nila kami marinig, napatingin ako dito dahil sigurado kasi ako na doon sila nagpunta. Iniwan ko ang kabayo ko sa may tabi dahil baka mapansin pa nila. Nagtago ko sa likod ng isang puno na makita ko sila. I was right. They are here. Hindi naman ako ganon kalapit sa kanila at di rin ganon kalayo, kaya naman medyo rinig ko sila. Napakalawak ng lugar. Dito kasi namin pinapractice sa mga kabayo namin sa pagtakbo para naman may exercise din sila. Nakasakay si Hailey sa kabayo habang si Leon nasa baba, hawak ang tali para lalayan si Hailey. Ganyan nga, sabi ni Leon. Ngayon medyo pabilisan mo, nakatulad ng tinuro ko kanina. Dagdag pa niya. Ano? Natatakot ako, sabi ni Hailey. Ano ka ba? Nandito naman ako. Sige, ganito na lang. Aangkas ako sa'yo. Ano? Natatakot ako Ikaw magpapatakbo. Nakikita kong umakyat si Leon at naupo sa likuran ni Hailey. Humawak to sa tali at ngumiti kay Hailey. Kita ko naman ang pagkabigla sa mga mata ni Hailey pero ngumiti ito. Let's go. You can do it. Ngiti ni Leon. Di pa gusto ni Hailey nung una pero kinumbinsi siya ni Leon at maya-maya pa pinatakbo na ni Hailey ang kabayo. Tuwang-tuwa pa ito na magwasi ang patakbuhin ng kabayo. Ilang minuto din siyang tumakbo at huminto sila pagkatapos. Daan-daan bumaba si Leon. See? You can do it. Sabi ni Leon at nakita kong kislap sa mga mata ni Hailey. Masayang masaya siya. Hindi ko alam kung ano ba itong galit na nararamdaman ko. Is it because she is happy? Tama. Ayoko maging masaya si Hailey. She doesn't deserve to be happy after all the things that she did. Patuloy lamang ako sa panonood sa kanila. Inabot ni Leon ang kamay niya para lalayan si Hailey na bumaba nang bigla na lang itong tumalon. At agad naman siyang inalalayan ni Leon sa bewang dahil kamunti ka na nga siyang matumba. Pero hindi ko alam, mukhang natuliro ang dalawa. Napakalapit naman ni Leon kay Hailey at halos magtama ng katawan nila habang ang kamay niya ay nakapalibot sa bewang ni Hailey. Titig na titig ito at mukhang pati si Hailey napatahimik din sa sobrang lapit nila sa isa't isa. They both froze for a long time. I cannot think of what's happening pero nanlalaki ang mata ko nang bigla halika ni Leon si Hailey. The heck? Did he just kiss her? Pinikit at kinurap-kurap ko pa ang mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala at baka namamalikmata lamang ako but not. Dahil pagkadikit pa rin ang mga labi nilang dalawa.